Papurihin ka, Panginoon. Yes. Praise God. Hindi na po ako magdodoble kasi ang init po talaga. Pagpasensyahan nyo na po. Pagkano na lang po ulit. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Sabihin nga po natin sa ating katabi, ikaw ay pinagpala na. At nakikita ko sa iyong mukha na tunay na ikay pinagpala. Amen. Sabi nga natin at nakikita ko sa iyong mukha na ikaw ay tunay pinagpala. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Do you always believe on it? Do you always confess on it? Na kayo po ay pinagpala na tunay na pagpapala sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, wag po natin laging equate na sinabing pagpapala, ito po ay pera-pera lamang. No. Marami pong pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Yung pagpapala ng buhay, yung pagpapala ng kalakasan, yung pagpapala ng ating talino, yung pagpapala na tayo po ay merong way of life dito po sa mundo pong ito. Ang sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 3, all spiritual blessing was given upon us. Amen? Pastor, spiritual nga o saan po ba dinideposito ang spiritual? Sa ating born again spirit. At paano po yung ma-access ng ating physical realm or yung body kapag tayo po ay nagbago ng ating mga isipan? Amen? So sa hapon pong ito na po yung ating last na message para po sa ating discipleship series ng first year po natin. At magtutuloy po ito sa second year kasi po ang tema po ng second year natin is about faith. Amen? At ang pag-uusapan po natin sa hapon pong ito, ayun pong isa po sa mga solas ng ibig sabihin po ay sola fide, na ang ibig sabihin po ay by faith alone. Sa pananampalataya lamang. Amen? At ito po ay may subtitle na In-Depth Study of Biblical Faith. Kaya pag-uusapan po natin mula ngayon at hindi ko po alam kung hanggang linggo natin ito pag-uusapan, yung theology of faith and practical application. Kasi marami pong alam ang pananampalataya pero hindi alam i-apply. Tama? Kung kayo po ay may kotse sa bahay pero hindi nyo po alam i-drive na lang. Hindi nyo alam i-drive, bali wala rin ho yun. Amen? At ako po, minsan, yung features ng phone, hindi ko rin masyado alam, turuan pa ako nila sa amin. So, sayang lang. Pero kapag alam natin yung theology at tama po yung pag-apply natin, yung pananampalataya, makikita po natin sa ating buhay. Amen? So, manalangin po tayo, Panginoon. Marami pong salamat. Sa hapon pong ito, bubuksan po namin ang panibagong series na Sola Fide, Panginoon. Ang dalangin po namin, Banal na Espiritu, ikaw ang magturo, ikaw ang sumama sa amin, at hayaan mo po na pasimpleng mo ang mensaheng ito upang makita namin sa pinakamanlinaw ano ba ang totoong biblical na faith, Panginoon, o pananampalataya sa aming buhay. Maraming pong salamat sapagkat anuman po ang ibababa mo sa hapon pong ito, ay makikita po namin ang katagumpayan ng iyong mga salita sapagkat ang sabi niyo po, hindi ito babalik ng walang kabuluhan. Kaya sa oras pong ito, salamat sa mga pusong makikinig at sa mga tayong makikinig sa pusong takatanggap ng mga mensaheng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Magbalik tanaw lang po tayo. Yung first part po nito is mostly review lang po ito. Pero bigyan po natin ng mas malinaw pa. Meron po tayong 5 solas. Yan po ay inakda ni Martin Luther. Kasi po si Martin Luther, nung siya po ay Katoliko, nakita niya na may mga practices ang Catholic na mali. So, itinatag niya po yung 5 solas na ito upang ideklara kung ano talaga yung biblical na aspeto ng Bible o pag-aaral ng Bible. One po yan yung sola scriptura, na ang ibig sabihin ay by scripture alone. Naniniwala tayo na ang Bible ay Word of God. Parang konti lang po naniniwala. Ang Bible is Word of God. Amen. Ito po yung final authority natin sa buhay natin. Amen. Hindi lamang po siya, pag Bible lamang po, book lang po yun. Kaya po siya naging makapangyarihan kasi po may the. Ibig sabihin, nag-iisang libro at otoridad ng Diyos. The Scripture. Pangalawa po dyan is yung sola fide. Pag-aaralan po natin ngayong hapon ay by faith alone. Ibig sabihin, walang iba, walang idadagdag, kundi pananampalataya lamang. Pangatlo po ay yung sola gratia, na ang ibig sabihin ay by grace
alone, sa biyaya lamang, walang idadagdag na gawa, purong biyaya. Pang-apat po yung solus po yan mali po ako. Solus Christus. Na ang ibig sabihin ko, Christ alone. Wala nang iba, ang kaligtasan natin ay kay Kristo lamang. Amen? And ang huli po niya yung sola Deo Gloria, na ang ibig sabihin, glory to God alone. Amen? O sa mas kilala po natin, to Him all the glory or glory to God. Yun po ang ibig sabihin nun. Pero hindi po natin pag-uusapan ng lahat niyan. Ang pag-uusapan lamang po natin sa hapon po ito ay sola fide. Sabihin nga po natin, sola fide. Na ang ibig sabihin po ay faith alone, o ang simplest meaning niya ay faith plus nothing. Amen? Na ang pananampalatayang meron tayo ay hindi natin sasamahan ng gawa. O, narinig niyo na po itong verse nito sa Ephesians 2:18. Pasensya na po English po ang gagamitin muna natin ngayon para po makita po natin yung grammatical structure po nito. Para po maging mas malinaw sa atin. Alam ko po, napakinggan niyo na po ito, pero it's worth repeating. Amen? Ang sabi po dyan sa slide natin, for it is, sabay-sabay po natin basahin para magkaroon tayo ng solid na pananampalataya. Ang sabi po dyan, for it is by grace you have been saved through, and this is not from it is the gift of, not by works, so that no one can boast. Sa Tagalog po niyan, sige po, baba tayo, Daddy. Sabi dyan sa verse 8, dahil sa kanyang kabaitan, biyaya, naligtas ka sa pamagitan ng pagtitiwala kay Kristo. Yun po yung Tagalog. At maging ang pagtitiwala ay hindi sa iyong, sinasabi ko na po yung sagot ng pinag-uusapan natin. Ito rin ay regalo mula sa ang kaligtasan na hindi isang gantimpala para sa kabutihang nagawa natin. Kaya walang sino man sa atin ang maaaring kumuha ng anumang kredito para dito. Malinaw po ba ito? Malinaw po ba yung verse na to? Amen, right? May dalawa pong entity po dyan na pag-uusapan natin, yung grace and faith. Balik po tayo sa English kasi po mas malinaw kung titignan natin yung English version muna. Ang sabi po dito, it is by grace. Ano po sa Tagalog ang grace? Biyaya. Ano pong meaning ng grace? Unmerited favor. Ibig sabihin, hindi karapat-dapat na pabor. Ang tanong, dapat ba tayo pumunta sa langit? Sagot po tayo. Dapat po ba tayo pumunta sa langit? Yung reality, dapat ba tayong pumunta doon? Nung wala pa tayong born again spirit, pupunta po ba tayong langit? Hindi. Dahil pupunta ka na sa langit, meron ng grace. Hindi mo deserving yun. Kasi tayo dapat ang napako, right? Pinag-usapan natin last Sunday, resurrection, and yung nakarang linggo, yung the death of Christ. Tayo yung dapat napako. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, sabi nga po dun sa isang awit, hindi ang mga pako ang nagpanatili kay Kristo sa krus ng Kalbaryo, kundi ang pagmamahal niya sa atin. Dapat tayo yon. Amen? At alam niyo po ba yung word na yung Barabbas? Ang ibig sabihin po is Son of Man. Ipinagpalit yung Son of Man para sa Son of God. Amen? At siya yung mamatay doon. Tayo dapat yun. Tayo dapat yung nasa pwesto din. Kaya yung grace dyan, matik nang ibinigay. Tama? Binigay yung grace. Ano yung sinasabi ditong gift? It is a gift from God, not by works, so that no one could boast. Ang verse mo na ito ay hindi pinapatungkulan ng grace. Kasi literally, ang grace po ay ibinigay na. Right? Ano yung sinasabi niyang gift? Yung faith. Kasi yung this po dyan, sa grammar ng Greek po grammar ng Greek ay demonstrative. Ibig sabihin, pang-uri. Tama ba ako? Pang-uri ang demonstrative pronouns, right? Ang inuuri niya dito ay hindi yung grace, yung faith. Hindi po yung grace. Kaya yung sinasabi niya po yung hindi nanggaling sa'yo at regalo ng Diyos na hindi mo pinagtrabahuan at hindi mo pwedeng ipagmalaki ay hindi yung grace. Kasi matik na ang grace wala tayong parte. Hello? Kasi yon ay gawa ng Diyos, right? Pero ang sinasabi kasi ng iba, para tayo'y maligtas, kailangan ng parte ng Diyos at parte ng tao. Ang grace, parte ng Diyos. Ang faith, parte ng tao. Mali.
Kasi kahit yung pananampalatayang meron tayo sa oras na ito, nanggaling din sa Diyos. Malinaw, malabo. Kaya nga po'y pinakita ko na sa inyo yung Tagalog version. Basahin po natin ulit, Pastor. Sa Efeso chapter 2 verse 8. Tingnan niyo po ito ha. May nakakuha ng tamang literation. Kaya wag tayong mag-stick sa isang translation. Kasi wala pong perfect translation. Kaya po trabaho ng pastor, hanapin, basahin, i-compare, i-contrast ano yung pinakamalapit sa original. At ano po bang original na sa atin? Greek. Wala tayong pag-aawayan pag pinag-usapan na natin ng Greek. Kahit NIV ka pa, King James Version, KJV, Amplified, Message Bible, The Voice, wala pong perfect sa translation. Kaya kailangan po natin hanapin ano yung pinakamalapit. Ito po ang pinakamalapit sa Tagalog. Actually, Living Bible, Tinagalog lang po yan. Sabi po dyan, dahil sa kanyang kabaitan, tunay ba na mabait ang Diyos? Pasalamatan nga natin, napakabuti mo, O Diyos. Amen. Naligtas ka sa pamagitan ng pagtitiwala kay Kristo at maging ang pagtitiwala ay hindi sa iyong ang ganda ho nun. Amen? Wala kang kayang pagmalaki dito sa verse na to. Manliliit ka dito. Talaga sa huli, to Him all the glory. Amen? At ang sabi po dyan, ito ay regalo mula sa Diyos. Ang kaligtasan ay hindi isang gantimpala para sa kabutihang nagawa natin. Kaya walang sino man sa atin ang maaaring kumuha ng anumang kredito para dito. Kaya sabihin natin, sorry, salamat sa Panginoon. Tayo'y naligtas. Amen? So, malinaw na po ha. O kung gusto nyo makita yung Greek, pwede nyo pong ano yan. Wala pa pong Greek scholar ang napapasubalik sapagkat may mga case yan. Pero hindi na natin yan i-discuss. Kasi kahit i-discuss po natin yan, mamaya hindi nyo naman sasabihin yan. Amen? Ang sasabihin nyo lang yung application nyo. Kaya hindi na natin i-discuss yan. Ayan na, pinakita lang po natin. Amen? So, tignan po natin to sa Ephesians 2:18 sa English. Because of His kindness, you have been saved to trusting God, or Christ. And even trusting is not of yourself. It is a gift from God. Salvation is not a reward from a good we have done, so none of us can take any credit of it. So, ang malinaw, ang grace sa Panginoon, ang faith sa Panginoon. Bakit? Ang tanong, bakit? Ba't wala tayong ano? Ang tanong ko sa'yo, bakit may faith ka? Right? Patay ka rin, di ba? Nung wala tayo kay Kristo, ang sabi ng Bible tayo ay spiritual na patay, spiritual na hiwalay, spiritual na inilayo. O paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Ang pananampalataya is spiritual at ito po ay innate sa Panginoon. Tayo kalaban ng Panginoon nung tayo wala pa sa Kanya, tama? Sabi po sa Bible, we are enemies of God. Pero hindi na ngayon, bati na tayo. Kaya nga hindi nagalit sa atin ang Diyos. Yun po yung tinuturo natin last Sunday. Ngayon, saan nanggaling ang pananampalataya? Amen? Ang sabi po dyan, where does faith comes from? Saan ba nanggaling ang pananampalataya? Ang sabi po dyan sa Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Alam niyo po kung ano lang po ang parte natin dyan? Yung tayo po ay makinig. Nung sinabi mo sa sarili mo, nung naihayag ang mabuting balita, pakinggan ko nga. Yon sa iyo yon. Nung pinakinggan mo, pumasok ang pananampalataya, kaya ikaw ay naligtas. Kasi sumampalataya ka. Bibigyan ko po kayo naman, pero ito po ay dadaloy sa ating pag-uusap. Yung babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Makasalanan? Magkaano po tayo? Kailangan konkreto po tayo. Makasalanan po ba siya? Yes, kasi technically sa mga Jew, yung pag-aagas ng dugo o yung bawal natin sabihin yung term na yun. Kasi yung umaagas ng dugo sa mga kababaihan, yun po ay marumi sa kanila. At hindi sila nilalapitan, right? Bawal silang lapitan. Pero nung sinabi niya at narinig niya na si Jesus ay nagpapagaling, pumasok ang pananampalataya. Ngayon, sino nagturo sa babae na kapag nahawakan ko ang laylayan ng damit ni Jesus, ako'y gagaling? Right? Dumating yun nung siya ay nakapakinig ng ano, si Jesus ay nagpapagaling.
Kaya alam niyo po, right now, ang iyong pananampalataya ngayon ay pumasok nung ikaw ay nakapakinig at nakikinig na hindi lamang salita ng Diyos. Ang sabi po dito, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word of. Papasok ang pananampalataya kapag tayo'y nakakinig ng mga salitang patungkol kay Jesus at sa kanyang tinapos na gawa. Amen? Kaya tayo rito, wala tayong binibida, kundi ang sarili o ang bida lamang sa hapong ito, sa araw-araw ng ating pananalangin, sa kape at biyaya, sa ating paghahayag ng mabuting balita ay si Jesus at ang tinapos niyang gawa. Kaya paulit-ulit ko pong sasabihin, tatlo lamang po ang ipinipreach natin kung sino si Jesus, kung anong ginawa ni Jesus, at kung sino tayo kay Jesus. Right? Amen? Alam niyo po, yun lang po ang daloy ng ministeryo ng New Life. Yun lang din po ang daloy ng ministeryo ng EMI. Yun lang din po ang daloy ng ministeryo ng Himayuri. Umiikot lang po tayo, ano ba ang tinapos ng gawa ni Jesus? Kung ikaw ay alalahanin mo yung kasalanan mo, malulungkot ka? Sino po dito proud sa kasalanan niya? Kapag proud ako sa kasalanan ko. No. Wala. Pero kapag sinabi mo na ang katwiran ni Jesus ay nasa akin, ang kasalanan ko'y pinatawad na, nagiging mas madakila po ba yung deklarasyon natin? Yes. Ano po ang sinasabi natin yun? Yun po ay pananampalataya. At nangyari yun nung nalaman mo at napakinggan mo yung salita ni Kristo. Walang ibang salita ang magbibigay sa iyo ng pananampalataya, kundi yung salita at yung word ni Kristo. Ang sabi po sa Greko, Rhematos Christo. Ibig sabihin, the word of Christ. And the word of Christ is His finished work. Alam niyo po, kung tatanungin niyo ang Ama, Father God, ano po ang gusto namin gawin? Ang sasabihin niya, ipamalita niyo kung anong ginawa ng anak ko. Kasi kung hindi dahil sa ginawa ng anak ko, wala tayo dito. Hello? Amen? Amen? Dakila yun. At sa huling pagkakataon na tayo po ay sinalubong ng Panginoon sa alapaap, sa rapture, ang lagi po natin sabihin, glory to the Lamb of God. Yun po yung sinisigal sa Revelation, right? Kaya from Genesis to Revelation, isa lamang pong sinisigaw, Jesus. Amen? Siya yung tabernacle of Moses. Siya yung nandun pa before si Abraham. Sabi po sa Revelation, before the foundation of the earth, the Lamb of Christ was died. Wala pang foundation ng earth, namatay na si Jesus. Paano nangyari yon? At sinabi natin at piniliwanag natin, hindi sila kasama sa timeline. Wala silang noon, wala silang ngayon, at wala silang bukas. Paano lamang sila nagkaroon? Paano lamang natin nalamang namatay ang Lamb of God? Kasi pumasok siya sa timeline, ipinanganak siya, naging bata siya, lumaki siya, at nung ika-30 na siya, 33 pala, nung siya ay napako, nasabi natin, pinako siya sa krus. Pero kung wala po yun, wala po siyang timeline. Kasi siya po ay Diyos. Amen? Siya ay Diyos. Kapag pilit natin intindihin na siya ay Diyos, at kung anong ginawa niya, mababaliw tayo. Kasi siya ay Diyos. Amen? So malinaw po tayo, walang ibang salita na makukuha mong pananampalataya, kundi sa pananampalataya ng gagaling kay Kristo. Ang sabi po dito, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Lahat po ba pwedeng maligtas? Pero lahat po ba ay maliligtas? Hindi. Kasi hindi naman lahat tatawag. Gusto natin lahat tumawag, pero hindi lahat tumatawag. So, hindi lahat maliligtas. Pero ang trabaho natin bilang mga anak ng Diyos, ipangaral ang mabuting balita. Kung tatanggap sila, so be it. Kung hindi sila tatanggap, wala kang pananagutan. Kasi ginawa mo ang dakilang mandato at yun ang ipangaral ang mabuting balita. Amen? Amen. Hindi natin trabaho i-born again sila. Yung born again po hindi religion. Yun po ay personal na experience na yung ating dating patay na espiritu binuhay mula sa makapangyarihang salita ng Diyos. Ang sabi po din, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Alam niyo po bang hindi ito lang trabaho ng pastor?
kung pag-uusapan po natin yung preaching dyan, preach, sabihin, ideklara. At hindi lamang po dahil preacher, pastor, no. Every one of us could be a preacher of this most amazing news. At ano po yung good news na yon? Si Jesus ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa iyong kasalanan, para ikaw ay tubusin at magkaroon ka ng bagong buhay kay Kristo. Amen? Amen. Amen. Ang sabi po dyan, no, ang diin ng katuruan ng pananampalataya ay, or faith ay gift of God, maging noong unang panahon na hanggang ngayon ay ang pananampalataya ng tao ay hindi hiwalay sa gawa ng Diyos. Hindi ang grace ay gawa ng Diyos, ang faith gawa ng tao. Wala po tayong sariling gawa dyan. Lahat po yan ay gawa ng Diyos. Ang sabi po dito, 1 John 5:4-5. Pero bago pong lahat, bakit natin pinag-uusapan ng faith? Kasi po, napaka-importante na sa ngayong ginagalawan po natin, ang pananampalataya ay magkaroon ng malaking parte sa ating pagiging Kristiyano. Nabalitaan niyo po ba ang Taiwan? Diba? Grabe ang nangyari sa Taiwan. At meron po akong sasabihin sa inyo, hindi po pabuti ang mundo. I'm not saying, ayoko mag-sound na parang ang negative naman, Pastor. Hindi po. Kasi po sabi po dyan, bago natin basahin yung 1 John, Pastor, pakibasa nga natin, 2 Timothy 3:1. Sabi po dito, you must understand, next verse, mamaya na po yan. You must understand this, that in the last days, tayo po ba'y namumuhay na sa last days? Yes, I believe so. Distressing times will, yung nakakarinig ka ba ng lindol? Natutuwa ka ba? Uy, lumundol sa Taiwan. No. Nag-aaway po ang Israel at ang yung mga Palestine. Masaya po ba yun? No. Ang nakikita lang po natin kung ano yung hinuhula sa Bible na pangyayari na. Pero sabi po doon, hindi pa yan ang katapusan. Pasimula pa lamang yan. Nangyari ang COVID. O meron na naman ngayong kino-contain sa bandang Cavite. Meron na ata doon. Parang bago na naman. Hindi ko alam kung ano namang sakit yun. Ayokong pakinggan. Kasi ang gusto kong pakinggan is yung kung pananampalataya nang gagaling sa Panginoon. But then we need to be careful. Wisdom yun sa Panginoon. Kung gusto mong mag-isolate, okay lang. Kasi nakikita natin, distressing times will, hindi po ba mapangyayari yun? Hindi. Sabi dito, will come. May stress talaga ang mundong ito dahil papangit ang mundo. Pero kaya lang po, hindi pa nawawakas ang mundong ito dahil nandito pa tayo. Praise God. Amen. Nandito pa tayo. Pero pag nawala na tayo, then, andun na yung sunod-sunod na kapigatian sa mundo pong ito. Kaya ang sabi po dito, but understand this, that in the last days, hard times will come. At alam po natin na yung paghihirap na yon ay tinubos na tayo ng Panginoon. Kaya kapatid, lagi natin deklara sa ating hanap buhay. Alam naman po natin matumal eh. Alam naman po natin na hindi mabili. Sa employment, alam natin, babiyahe ka papunta sa kung saan-saan para magtrabaho. Hard times yun. Right? Tumataas ang bilihin. Ngayon yung 500, punta mo sa grocery, parang hindi na 500. Bibili ka na lang ng sabon, shampoo. Sabon at shampoo lang yun, yes. At toothpaste. Hindi ka na nakabili doon. Dati 500, nakabili ka ng panlaban, ng dishwashing liquid, ng fabric softener. Right? Ibig sabihin natin nakikita. Pero thanks be to God. Ano ang sabi niya dun sa unang verse? Ito. Ang bawat taong ipinanganak ng Diyos ay nagtagumpay sa mga paraan ng, basahin nga ho natin para magkaroon tayo ng sigla at excitement sa hapon po ito. Ang sabi po dito, ang bawat taong ipinanganak ng Diyos, tayo po ba yun? Born again? Right? Ay magtatagumpay o nagtagumpay na? Past tense or future tense? Past tense, right? So nagtagumpay ka na, mananagumpay ang mukhang yan. Yung katabi mo, mananagumpay yan. Amen? At sabi po dyan, sa paraan ng mundo, ang mga mananakop ng kapangyarihan na nagpaluhod sa mundo ay ang ating ano daw po, yung ating pananggala dito sa mga paraan ng mundo, ang ating pananampalataya. Iba nga po ang sabi po yan, shield of faith. Right? Ang taong nanalo
pagkatalo sa paraan ng mundo ay ang naniniwala na si Jesus ang anak ng Diyos. Sa English po, every God-born person conquers the world's ways. The conquering power that brings the world to its knees is our, ano niyo po, iisip ko po ngayon, nung COVID. Grabe, lockdown lahat, walang bawal lumabas. Pero dun mo nakita, every now and then, sa Facebook may nagbo-broadcast ng kabutihan ng Diyos. Kasi tayo po bilang isang Kristiyano, ano man ang pagdaanan natin, nagtagumpay na tayo. Amen? Kaya kapatid, ano man ang dramang bukid natin, kasama na po ako doon. Marami akong dramang bukid. Lagi natin ideklara, nagtagumpay na ako dito. Nakita na ng Diyos ang katagumpayan ko dito sa problemang ito. Alam niyo po, sinasabi niyo, pinalalakas niyo yung pananampalatayang meron na kayo. Amen? Nung meron na kayo. At ang pananampalataya pong iyon ay perpekto. Hello? Sabihin ko ulit, parang ganyan example. Ang pananampalatayang meron po kayo perpekto. Amen. Kasing pananampalataya niya ay galing sa... Meron ba kayong pananampalataya? Meron ba tayong pananampalataya? Wala. Right? Kaya inuna ko nga pong ipaliwanag saan nang galing ang pananampalataya. Sa Diyos. Kung sa Diyos nang galing ang pananampalataya, perpekto po ba yun o hindi? Kaya ang sabi ni Jesus, kaya mong sabihin sa bundok na yun, lumipat ka at mapangyayari yun. Hello? Kasi alam niya na yung pananampalatayang meron ka, genuine and perfect. Hello? Hello? Ang tanong, may dinadalangin ka ba ngayon? May pinapanalangin ka ba ngayon? I-activate natin yung pananampalataya natin. Kasi alam niyo po, ito po yung maling kaisipan na inilagay ng mixture message sa church na mas dakila at mas perpekto ang pananampalataya mga lingkod ng Diyos kesa sa mga member. Dapat patawagin si pastor para gumaling yung member. Mali. Maling-mali. Ang pastor, ang member, ang pastor po hindi po siya posisyon. Yun po yung natututunan ko talaga. Hindi siya posisyon. Siya po ay function. Gawa lang po siya. Gaganapan lamang dito sa simbahan pero hindi po yun parang mas mataas sa member. No. Lahat tayo ay merong sapat at measure ng faith at ito po ay perfecto. Kaya nga ito po yung una natin dapat malaman. Number 1. Ang law ng faith ay we have a perfect faith. Parang hindi ko na ilagay ata dyan. Number 1, the law, number 1 natin that is we have a perfect faith. Kasi yun po ay nanggaling sa Panginoon. Kaya nga po sinabi niya, di ba? Facts about faith. Faith is spiritual in nature, hindi nanggaling sa atin. Faith is based on, kaya kailangan natin magbasa. Ilang linggo natin pinag-usapan ng pagbabasa ng Bible. 4 na linggo po yun. Amen? At kaya po naisilang ang kape at biyaya dahil po doon. Amen? Nasaan na po tayo? Exodus na tayo ngayon. Amen? So sabi po dyan, faith is miraculous in tunay na naghihimala. Kaya hindi po tayo sinora o na nasan ang himala. Dahil ang himala ay sa lahat ng may pananampalataya. Hello? So baguhin nyo na. Merong himala sa mga nananampalataya. Amen. Ibulong niyo po kay Nora Honor yun. May himala. Amen. Ang sabi po dyan, sa verse po na yan, Hebrews 11:6, but without faith, ito na yung sinasabi ng iba, it is impossible to please Him. Amen. Ang sabi ng iba, ayan, kapag wala kayong pananampalataya, kayo ay hindi kalulugdan ng Diyos. Kaya manampalataya kayo. Hindi inaral ano yung meaning ng please. So, pag-usapan natin anong meaning ng please sa Greek. Sa Greek po sa Greek word po ang please ay euarestio, na ang ibig sabihin ay fully agree. Nakikinig po ba tayo? Sabi po dito, sumang-ayon. So, kung tatagalogin natin, kung wala kang pananampalataya, imposibleng sumang-ayon ka sa Diyos. Hello? Tatanungin ko po kayo, kayo po ba'y pinagaling na? Amen. So, paano nyo i-activate ang faith? Lord, sumasang-ayon ako dahil sa iyong salita, ako'y magaling na. Faith po ba yun? Yes. Nagiging biblical po ba yung ating panalangin kapag ganun? Yes. Nakikita nyo, sumisimple ang buhay.
Gagambalain niyo pa si Pastor, Pastor, may sakit ang ulo ko, ipag-pray mo ko. Hindi. Meron kang kamay in the name of Jesus. Ang sakit ng ulo ko ito dahil sa tinapos ng gawa ni Jesus ay magaling na. Amen. In Jesus' name, amen. Amen? O yung anak mo may sakit, may karamdaman, in the name of Jesus, magaling ka na sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi mo sa ano, manampalataya siya. Amen. Amen. So, nakikita niyo po yon na sumang-ayon naman pala siya. Hindi naman pala siya please na kalugdan. Nakikita niyo po yung importansya ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kung babasahin lang po natin siya, magkakaroon tayo ng maling katuruan na dapat magkaroon ka ng pananampalataya sapagkat imposibleng kalugdan ka ng Diyos pag wala kang pananampalataya. Pero ngayon, naalaman natin na kapag wala kang pananampalataya, imposibleng sumang-ayon ka sa Diyos. Ang tanong, may pananampalataya po ba tayo? Natural sa ating sumang-ayon sa Diyos. Hello? Amen? Ano ang mga pangako sa atin ng Diyos? Sang-ayunan natin. Sapagkat yun po ang ginagawa ng pananampalataya. Natural sa atin, sasang-ayon tayo. Amen? For he who comes to God must, ano po yung word? Must believe. Sabi nyo nga po, believe. Ano po sa Tagalog ang believe? Maniwala. Amen? That He is, na siya ay Diyos, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Amen. Next verse, sabi po dito, ganito po siya, maling translation po ito. Maling limbag ng mga salita. Kasi ang sabi niya dito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos, walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ay nagbigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Papalitan natin ito, itatama natin. Ang sabi dyan, hindi maaari, hindi ka sumang-ayon sa Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya. Diba? Ibig sabihin, really, if we have the born-again spirit inside of us, matik sa atin na magkaroon tayo ng pagsampalataya. Amen? At sumang-ayon tayo sa sinabi ng Diyos. Amen? Kaya sasabihin mo lang, sasambit ng amen sa iyong mga pangako. O diba? Napasok na po natin yun. Amen? Available na po yan sa Spotify. Amen? Ang sabi po dito, ang ganda po nito, Hebrews 11:1 sa Amplified Version. Now, faith is. Pag sinabi po bang is ngayon po ba yan o bukas? Pag sinabi pong is ngayon o bukas? Ngayon. Now, faith is the assurance, title deed, confirmation of things hoped for. Dati po, pinapaliwanag namin ng faith. Kunwari, may eroplano. Nakikita mo ba yung piloto sa eroplano? Nakikita niyo po ba yung piloto sa eroplano? Hindi. Ganun po namin pinapaliwanag yung faith. Mali. Alam niyo po kung paano ang faith? Alam mong may eroplano, alam mong walang piloto, pero nananampalataya ka, may piloto. Yun po ang faith. Hello? Paano yun? Kasi nga, ang sabi niya doon, the evidence of things not, hindi lang yung not seen na hindi mo nakita doon, pero not seen kasi wala talaga siya doon. Kung tatanungin ko, ito po, example kita. O siya po, siya po tayo. At ang sinasabi natin pananampalataya, ito, kailangan niya tumalikod. O pag sinabi ko sa kanyang umupo, uupo ka ba? Uupo ka ba? Napapanood tayo sa maraming uupo ka ba? Yes, kasi alam mong may. O pag tinanggal natin upuan, at sinabi ko sa kanya, umupo ka, uupo ka ba? Kasi alam mong walang hindi yung pananampalataya. Pero pag umupo ka kahit walang upuan, yun ang pananampalataya. Kasi hindi mo nakita. Amen? Ang tanong ko sa inyo, may mga pinananampalatayaan po ngayon hindi nyo pa nakikita, pero manampalataya lang tayo sapagkat hindi talaga nakikita ang pananampalataya. Pero ito'y conviction ng mga realidad na sinasabi sa atin at hindi kayang ipaliwanag ng ating physical senses. Kapag
Kapag hindi mo nakita ang pananampalataya mo, hindi mo narinig ang pananampalataya mo, hindi mo naramdaman ang pananampalataya mo, hindi mo nalasan ang pananampalataya mo, pero naniniwala kang mapangyayari yon, nananampalataya ka doon. Amen? This is beyond our senses. Kaya nga po sabi po dyan, no, yung 5 natural senses po natin. May 5 lang po tayong natural senses. Panglasa, Pastor, pa-check po natin. Malapit na po ako matapos. Kasi po iba sa iyo, iba ng tingin sa akin. Malapit na ako matapos. Sabi niya, kapag hindi natin nalasahan, hindi natin nakita, hindi natin natinig, hindi natin nadama, hindi natin naamoy, pero patuloy kang nananampalataya. Yun po ang tunay na pananampalataya. Amen? Alam niyo po, October pa lang po meron na akong pinananampalatayaan. Kasi po tinanggal ko po ang gamot ko po eh. Hindi po ako nagagamot. Since October po, hanggang ngayon hindi po ako nagagamot. Kasi gusto kong patunayan, totoo ang milagro, totoo ang pagpapala ng Panginoon. Ang nakikita po ng aking mga mata ay pumapayat ako. Ang nadidinig ko yung sinasabi ng mga tao, pumapayat ka. Ang nararamdaman ko po ay nanghihina po ko. At ang nararamdaman ko minsan po para po akong tutumba. Ang sinasabi ng diablo, mamamatay ka na. Pero naniniwala po ko at inaalis ko tong 5 natural senses na ito sapagkat ang pananampalataya ko po, ako'y magaling na sa Panginoon. Kaya ganonin po natin. Alam niyo po, ito po yung application. Saan po nagkatalo? Parehong perfecto po ang pananampalataya pag napangyari ang isang bagay dahil po in-apply mo. Hindi po dahil magkaiba kayo ng way ng pananampalataya. Yung isa nag-apply, yung ikaw, stagnant ka lang. Naniniwala ko, pero yung application wala. Kaya alam niyo po sa usapin kong ito, matututunan po natin at malalaman natin yung theology ng faith, pero mas malalaman po natin paano natin i-apply ang pananampalataya. Amen po? Amen. So ano po ang big idea po natin? Series po ito. Kaya meron po, ipuputulin po natin. Ang sabi po sa big idea, sabay-sabay nga po natin basahin. In Christ, we have great faith. Amen? Basahin nga po natin ang big idea natin ngayon. In Christ, we have great faith. Meron po ba tayong dakilang pananampalataya? Yes. May perfecto ka bang pananampalataya? Yes. Meron ka ba kompleto at ganap na pananampalataya? Yes. At hindi po ito dahil sa ating sariling lakas. Ito po'y nanggaling at dahil lamang kay Kristo. Saan po nanggaling ang ating pananampalataya? Sa pakikinig at pakikinig ng mga salitang patungkol kay Kristo. hindi lamang po sa Diyos, specifically kay Kristo. Amen? Saan nanggaling ating pananampalataya? Sa Diyos. Upang wala tayong kayang ipagmalaki. Amen? Ang tanong ngayon, sino po dito may dakilang pananampalataya sa oras na ito? Sino po dito kaya nang sabihin sa problema yan, tumalon ka sa dagat at ito'y tatalon na? Dahil tayo po ay merong kompleto at dakilang pananampalataya. Tumayo po tayong lahat. Amen. Hallelujah. Worship o God. Hallelujah. Worship o God. Narinyo po ba ang ating isipan sa oras na ito? Amen. Ng mga salita ng Diyos. Napakasimple po ng salita natin ngayon. Pero napaka-powerful po ito kapag tayo po ay ganap na in-apply po itong ating pananampalataya. Hallelujah, worship. Panginoon, marami pong salamat sa hapon pong ito. Salamat sapagkat hindi ka nagbabago. Salamat sapagkat kami po ay kumpleto sa iyo, Panginoon. At dahil po kumpleto at ganap ang aming pananampalataya, ang lahat ng aming pong gagawin sa oras pong ito, at lahat ng aming paniniwalaan ay alam po namin mapangyayari sapagkat ang sabi niyo, everything is possible to those who believe. And we are believing right now. Kung ano pong tinapos mo sa krus, kung ano pong ginawa mo sa aming buhay, yun po ang aming pananampalataya. Sinasabi niyo po sa amin na sa oras na ito, kami po ay malakas, kami po ay malusog, kami po ay pinagpalat, pinaburan, at kami mabubuhay ng mahaba. This is the generation na kami po yung sasalubong sa iyo sa alapaap. In times ng rapture, Panginoon, we are the generation that says na ang pananampalatayang ibinigay niyo po sa amin ay tunay na dakila. At sasabihin namin sa anumang hamon ng mundong ito, ito'y mapangyayari sapagkat ako'y naniniwala
Salamat, Panginoon, sa mga mensahe mong ito na nakakapagbago. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.